Ano nga ba ang kailangan o requirements para makapag-transfer sa ownership ng motor ngayong 2026? At una sa listahan ay notarized deed of sale. Siguraduhin may dried seal at pirma ng abogado. Next, dalawang ID ng seller na may tatlong pirma, ganun din ng buyer, pwedeng sedula yung isa at yung isang valid ID. In case na iisa lang ang valid ID ng seller, pwedeng sedula na lamang tulad ng ginawa ko. Original ORCR ng motorsiklo. Ipa-xerox lahat ng documents sa isa ng tatatlong kopya. Dahil magagamit ito sa mga sumusunod na HPG, SOCO, at LTO. Pumunta sa pinakamalapit na HPG office at isubmit lahat ng mga requirements. Tulad ng deed of sale, notarized, 2 valid ID ng seller, 2 valid ID ng buyer, official receipt OR, certificate of registration CR. Take note, lahat po yan ay xerox ang ibibigay. At isang valid ID ng aplikante, lisensya kung meron. Pag naisubmit mo na lahat yan, bibigyan ka ng papel or parang cheque at babayaran mo ito sa pinakamalapit na land bank. 650 ang babayaran mo sa land bank. At pag nabayaran mo na ito, bibigyan ka ng resibo ng land bank. Next step, dumiretso ka na sa SOCO. Pwede mong ipagtanong sa mga police station. Pag nasa SOCO ka na, isubmit mo na lahat ng mga ito. Ipoproseso dito ang stencil ng chassis at engine number ng iyong motorsiklo. At pag natapos ka na, may bibigay sa iyong papers na ipapasa mo sa HPG office. Pag napasa mo na ang galing sa SOCO, may bibigay sa iyong stub na nakalagay dun kung kailan mo pwedeng makuha ang HPG clearance mo. Yung akin, 2 days lang. After 2 days, makukuha mo na ang HPG clearance. Ganito ang itsura. Ganyan ang ibibigay sa iyo, 3 pieces na papel. Next step, pumunta ka na sa pinakamalapit na LTO office. Sa proseso ko, change of ownership at diretso rehistro ng motorsiklo ang ginawa ko. At pag nasa LTO ka na, diretso ka na kumuha ng insurance. Next step, pumunta ka na sa emission center. At doon i-check kung gumagana ng maayos ang iyong motorsiklo tulad ng mga ilaw, flashers at usok ng tambutso ng iyong motorsiklo. Next step, pumunta sa motor vehicle inspection, matatagpuan ito sa loob ng LTO office. At doon i-stencil ang chassis number at engine number ng iyong motorsiklo. Next step, bago pumasok sa LTO office, siguraduhin meron ang lahat ng mga ito. Deed of sale, 2 ID ng seller na may tatlong pirma, 2 ID ng buyer na may tatlong pirma, HPG clearance, insurance, emission test, inspection, ID ng buyer, lisensya kung meron. And take note, lahat ng ipapasa mo ay original papers, walang Xerox. And then wait nyo na lang tawagin ang name nyo para magbayad. And that's it. Makukuha nyo na ang official receipt OR, Certificate of Registration CR ng inyong mga motorsiklo. And congrats! Dahil nakuha mo na ang iyong bagong ORCR ng iyong sasakyan. At syempre, magkano nga ba ang gastos? Narito ang iyong babayaran. Panotaryo ng deed of sale 2,000, HPG clearance 650, insurance 750, emission 400, inspection 50, LTO 60, total of 3,910. Kung tulad ko po kayo na diretso rehistro ay plus 790 pesos. Kaya ang total na nagastos ko ay 4,700, change of ownership, motor vehicle registration. At syempre, di pa kasama dun ang Xerox, merienda, pagkain, gasolina, at pagkuha ng sedula. So sa akin, 6,000 ang aking baon, 200 lang natira. Sana makatulong. Thanks for watching.